Masarap magkaroon ng alagang aso. Yung panggigigilan mo sila, magpapakagat ka kasi sinusutil mo sila. Yung normal na boses mo lumiliit kapag nakikita mo yung cute naman ng aso na yun. Ay, ano ba naman yan? Ang cute mo naman. Yung magte-training ka ng aso tapos bibigyan mo sila ng treats. Pero alam ba ng iba kung gaano kahirap ang nararanasan natin mga fur parent sa pang-araw-araw na pag-aalaga sa kanila? May mga ilang pagsubok kasi, wow pagsubok, sa pag-aalaga ng aso at pagiging fur parent. Sorry, wala akong pusa, so aso na lang muna. Ang pag-ihi nila, yung papalitan mo yung punong-puno na ihi na pipad para malinis. At paglapag mo, tatakbo ka agad yung isa mong aso para markahan ka agad. Oh, kakaihi mo lang ah. Oh, Loki, bumubuelo ka na naman dyan ah. Hays. At ito yung malala. Kapag natatapakan nila yung ihi, sabay takbo sa kwarto at talon sa kama mo. Wala na, puro ihi na naman yung kama ko. Hays, kapapalit ko lang nito eh. Loki talaga oh. Pasalamat ka, cute kay. Pero meron ding aso na ganito. Yung naglagay ka nga ng pads pero yung ihi niya sa labas ng pads. Bakit ganun? Banlag ka ba? At minsan naman ramdam ko yung sakit sa bulsa ng pagiging fur parent. Yung bibili ka ng napakamahal na dog food kung ano-anong ingredients, may salmon, may lamb, grain-free, organic, hypoallergenic, mas healthy pa to kaysa sa kinakain ko eh. Tapos bibili pa ng treats na 200 pesos. Isang pakete, minsan hindi lang isang pakete yung binibili natin eh. Pero guess what? Kahit gaano pa kamahal yung pagkain nila, alam nyo ba yung kinakain nila? Yung at nila. Life hacks lang eh. Bakit pagagastos para sa treats? Kung yung sarili nilang katawan gumagawa na ng treats. Kaya napapatanong ako kung immortality ba yung habol ng aso ko eh. Ito ang totoong circle of life. Nasigwanya. Ay, Jumorbs ka na naman? Kaya minsan kinakabahan na lang ako kapag nananahimik yung aso ko sa sala eh. Kasi hindi ko alam kung natutulog ba o nagbubuffet na sa basahan. Paawa effect. Tuwing kakain naman ako ng masarap na pagkain, Palaging may sumusunod sa aking 3 aso. At hindi nila ako papakawalan. Tititigan lang nila ako hanggang sa matunaw ako. Parang Cyclops nga tong si Loki eh. Kung makatitig sa adobo ko parang gustong tunawin gamit yung optic blast. Syempre ako naman tong parang nababaliw na kumakausap ng mga aso. Hindi to pwede sa inyo guys. Bawal to ha. Oily to. Makatitig pa sila. Akala mo naman naintindihan nila ako. Akala ko rin naman naintindihan nila ako. Pero kahit ano man yung sabihin ko sa kanila, nakatitig pa rin sila tapos takam na takam sila, akala nila inaaya ko sila. At sino ba namang hindi makakapagpigil? Di ako. Sisip-sipin ko na lang muna para walang sauce and spices, sabay subo sa kanila. Congratulations! Nanalo na naman kayo. Kapag may kasalanan din ng isa sa mga aso mo, alam na alam mo kung sino yung guilty. Kasi ayan o, biglang tatahimik, tapos pupunta sa sulok, tapos hihiga. Yung itsura nila parang, sorry hindi ko sinasadya. Siyempre ako naman tong, sorry din ikaw kasi gulit-gulit mo eh. Kaya alam mo yun, kahit ako dapat yung galit, guess what? Ako yung pupunta sa kanila, ako pa yung magsosorry ulit. Tingin ko may mga tinatago silang psychic powers eh. Or mga manipulator lang talaga sila. Ang galing talaga ng mga aso no, wala nang ang trabaho, wala nang ang bills, wala pang ambag sa groceries. Pero sila palagi yung nananalo kapag nagpaawa na yung mukha nila. Tapos ako, wala, hanggang awa na lang. Uupo na lang sa gilid. Kasi uto-uto rin. Dapat ako yung nagpapapi ay sa kanila eh. Kapag iwawak naman namin sila, parang may mali. Kasi ito, tanong ko lang, sino ba talaga ang may tali sa leeg? Yung aso o yung amo? Kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung ako yung naglalakad ng aso o yung aso yung naglalakad sa akin. Parang tuwing 3 hakbang, tigil, hinto, amoy, ihi. Alam mo yung dapat na dalawa kayo nag-e-enjoy doon, dalawa kayo nagja-jog or naglalakad, tapos nararamdaman mo na parang personal alalay ka lang niya. May hawak ka pang tissue, plastic, pampulot ng eat, saka tubig mo na naging tubig niya. Kulang na lang ako yung pakainin ng dog food at siya yung nasa upuan sa hapagkainan. Tapos ako yung manlalaki yung mata sa katutulo yung laway sa bibig. Aw. At naranasan nyo na din ba yung tumatahol yung aso nyo kahit walang tao? O nakakatakot diba? Yung tumatahol sila kasi meron silang nakikita na hindi mo nakikita. Tapos nakatingin lang sila kung saan mang parte ng bahay nyo. Yung talagang manginginig yung tuhod mo tapos manghihina yung mga buto-buto mo dahil wala kang makita. Yun pala,
Meron palang pinapaabot na laruan na nasa taas. Pinapakuha lang pala sa'yo. Eto talagang si Loki oh. Ang hilig mong utos. Ba't ba kasi nandito yan sa taas? Sinong naglagay? Nung bata pa tong aso ko, ang hilig niya magngat-ngat. Pagising ko may mga nakakalat na papel, mga resibo, mga tissue. Isang beses nga pati kama ko nginat-ngat na niya. Yung kahoy ba naman dun sa gilid ng kama ko, umukit siya ng mga litrato, akala mo caveman Tapos ngayon dahil malaki na si Loki, ang nakamana naman ng ganong kaugalian niya ay si Kobe, yung anak niya. Ang malala dito kay Kobe, kahit pagalitan mo na, naghahanap pa rin siya, nangangat-ngatin sa kwarto. Hay. Tapos kapag pinakita mo sa kanya yung inat-ngat niya, guilty yan. Pero, ako ulit yung magsasorry. Sorry. Though marami pang iba na mga experience na hindi ko nakwento dito sa video na to. Pero kahit makukulit talaga yung mga aso na yan, talaga nga naman sila yung nagpapatawa sa akin kapag kailangan kong tumawa. Kaya araw-araw ko niyayakap tong mga to. At ito ang aking experience sa pag-alaga ng aso. Ikaw ba? Anong experience mo? Comment mo sa baba. Yun lang. Bye-bye!